So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat saan man po kayo naroroon. Mag-iingat po palagi and ito muli ang inyong lingkod, Batang Elyu, and tayo ay nagbabalik para magbigay na naman po ng isang reaction regarding nga po dito sa sa ating topic ngayon kung saan siguro na-intriga kayo sa aking thumbnail, lalo-lalo na sa aking title po na kung saan ay big sponsors may hinihingi kay Kalingap Edu. Naku, wag po naman po kayong kabahan dito, no? Okay lang po ito. And of course, hindi lang yun ang pag-uusapan natin. Dahil yung sponsor na napatawag sa akin directly nung isang umaga, kahapon, ng madaling araw, ay medyo napahaba po kasi yung kwentuhan guys, kaya meron na rin po siyang ichinika na iba. Na parang may gustong pumigil nga daw sa pabahay ni Kalingap Edu po kay Early. Pero bago yan, syempre ay maya-maya may papanoorin po tayo na aking short clip na kung saan ay I'm sure ay napanood ito ng sponsor na yon, kaya siya tumawag sa akin para siguro i-explain or magbigay ng kanyang saloobin tungkol dito nga po dahil nabanggit ni Kalingap Edo dito na parang 30% pa lang yung kanyang hawak na budget para sa pabahay ni Early, para kay Early, and ito nga ay medyo alanganin pa na maumpisahan. At nakakatuwa itong malalaman po natin mismo dito sa sponsor na ito. And of course, bago tayo magtuloy-tuloy guys, ay huwag po natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rab. And mega love shoutout na rin po sa ating mga solid Kalingap supporters, and of course, lalong-lalo na sa ating mga subscribers. So yan, samahan po niya ako. Let's go! Ayun. Laking bagay, laking tulong na po nun. Kaya doon pa lang po talagang, yun po talaga sobrang napapasalamat na po kami. Kapunay. Nagpapasalamat din ako at nakaaral siya na tulungan siya sa pag-aaral. Yun ay malaking bagay na tulong na rin sa amin. Tama naman Nagtatampo yan. po ba kayo na? Siyempre, Ako, hindi, siyempre 100% parang yun. negative kasi yung sa pabahay kasi lagi ko po yung sinasabi sa ko sa channel na yung pabahay po, ano po yan, maswertihan po yan yung mga mapapagawang kagaya ni Nanay Rosa Tama kasi yan. kung mapabahay po tayo, at least dapat nakaredy na po ang pera kasi hindi po tayo basta-basta pwedeng magbitaw ng pera kasi pwedeng ma-consume natin yung mga sa susunod na pagtulong natin sa mga susunod na buwan kasi delikado po yung ganun. Baka bumagsak tayo ng biglaan. So yun, napakalinaw po ng sinabi ni Kalingap Edo guys na kailangan bago umpisahan yung pabahay, dapat kumpleto na yung budget po Kasi kung hindi kumpleto yung budget, baka magalaw at baka matenga yung bahay na yon, and magalaw yung yung budget para sa mga susunod na pagtulong kagaya ng pagpapaaral. So magkakanda loko-loko na Mahirap din kasi kapag masyadong marami kang tinutulungan. Unlike yung iba nakakapagpabahay din para lang kinakalinga prop kasi malalaking channel na talaga yung sa kanila po guys Yung iba kapag nagpabahay tapos focus lang, yun lang ang tinutulungan nila. Pwede po yun. Pero pagka kagaya ni Kalinga Pedro na marami po siyang beneficiaries, medyo mahirap po talaga yun kung walang kung walang makikipagtulungan ng mga sponsors. So grabe po hindi rin talaga basta-basta yung ang paglingap Hindi rin basta-basta talaga ang ginagawa ng mga vloggers. So yun guys, siguro ay dahil may nabanggit ako diyan na mahirap magpabahay kung walang makikipagtulungan ng mga sponsors, at yan po siguro ang dahilan kung bakit ako kinontak ng isang dati ng malaking sponsor ni Kalingap Edu guys And yun na nga, at napahaba ang aming kwentuhan at hindi naman daw kumbaga ito kasi si Kalingap Edu guys kilala naman natin yan na hindi siya directly na nanghihingi sa mga sponsors. Kumbaga siguro pahapyaw yung mga ganyan sa mga vlogs kagaya niyan ay parang may kasama pahapyaw din po yan kung iintindihin po natin Kaya ito, at nakausap ko nga po yung isang sponsor dahil siguro nga napanood niya yung aking reaction, at ang sabi nga niya ay talagang hindi siya kinokontak ni Kalingap Edu, and of course sila nga daw hindi lang siya guys, hindi lang siya,
kundi sila, marami pala sila guys, na naghihintay lang, no? Naghihintay lang ng, kumbaga, ng go signal or magsasabi lang si Kalingap Edu at anytime sila ay handang-handa na tumulong po, ano? Especially dito sa, sa pabahay niya kay Early, no? And ang sabi nga po ng sponsor na ito guys ay, eto yung ano ba yung hinihingi. So yan, nasa thumbnail po natin yan. May hinihingi ang sponsor kay Kalingap Edu. So yan, siguro ay nakausap na niya. Dahil may hinihingi na nga po siya. Ano. Hinihingi ng sponsor guys ang kwenta. Kumbaga estimate ng ng buo na pabahay para kay Early. Take note, buo. Kumbaga, hindi ko lang natanong guys kung hanggang finishing ba ito or hanggang maitayo lang. Yung kumbaga roughing, yung kompleto na yan. May wall, may bubong, may kumbaga, hindi ko lang sure kung palitada, pintura, or lahat-lahat. Ay, hindi ko lang sure yon. Basta ang sabi niya ay maitayo ng buo yung bahay. So, yun lang guys para sigurado tayo, nililinaw ko lang. And hinihingi nga niya yung estimate ng budget at kahit anong oras. Guys, pagka naibigay ni Kalingap Edu yung estimate, ay nako. Actually, dalawa sila na sponsor na dati nang sumusuporta. No? Isang lalaki, isang babae ito. Yan. Handa sila na paumpisahan ka agad anytime. So, anytime. Basta may submit lang ni Kalingap Edu yung total budget. Yan po guys, no. Nasabi kasi ni Kalingap Edu na meron siyang 30%, pang 30% siguro sa total budget na hawak. And of course, dadagdagan na lang siguro ng mga sponsors na ito. Ano? And napag-alaman din natin guys na hindi lang yung dalawang big sponsors na yon ang handang-handang tumulong. Meron pa palang mga iba na nag-aantay. Kumbaga, yung iba na hindi naman pa dati na nag-sponsors ay willing din sila na tumulong dito. Kumbaga, nag-aantay lang siguro sila ng kung sino ang magpapaumpisa po, no? At sigurado itong dalawang malalaking sponsors na nabanggit ko, isang babae sa lalaki, ay sila ang magpapaumpisa dito. Once na naibigay ni Kalingap Edu, yung estimate, guys, ay yun na. Automatic na. Umpisa na kagad. Kanya nga lang, ang pagkakaintindi kasi ni sponsor ay baka tapusin muna ni Kalingap Edu yung kanyang pinapagawang bahay po dahil yung mga doon, yung mga workers doon, yung mga trabahador ay maaring sila din ang gagawa para sa bahay nga po ni Early. So, yun na lang po ang aantay natin. But anytime, basta yun na nga, maibigay ni Kalingap Edu yung estimate at kung kailan niya gustong paumpisahan ay nakahanda po itong mga sponsors na ito para ibigay yung total budget. Sa dalawa lang po yun na sponsors. Ngayon, yung nabanggit ko na iba pang sponsors na nakahanda rin kasi nabanggit din ito nung kausap ko na meron pa nga daw iba na nakahandang tumulong. Nako, syempre, panibagong dagdag budget na naman po yon, siguro ay mapapalaki or what, or mapapaganda kasi ang plano nitong nakausap ko guys ay siguro mga 5 by 6 meters. So, ano ba yun? Pag 5 by 6, so mga 30 square meters, mga ganun po siguro yung pinaka-floor area. Well, okay na yun. Maganda, malaki-laki na rin po yun, no? Para sa isang pabahay. So, yun lang po ang and dahil sa haba nga po ng pagkikwentuhan namin ay nakakilala ko ito na medyo mahilig din sa pakikipagkwentuhan guys ay meron din siyang nabanggit at ito yung talaga nga namang napaisip talaga ako rito. Although ayokong magtanong ng pangalan kung sino itong tao na to pero I think meron na rin kung kayong idea, dahil meron nga daw po nag-message, meron daw nag-message na isang tao sa isang big sponsor din na babae. Yan. So, ang minessage po dito ay isang babae. Yung minessage hindi nag-message. Ang minessage, ang pinadala na mensahe ay babae. So, yan po guys. At
yun, parang nangungumusta daw, nangungumusta itong nagpadala ng mensahe at marami pang kinuwento. Itong kakwentuhan ko naman na sponsor na lalaki, pero ang pinaka-ano doon, yung bandang dulo nga daw ng mga mensahe nung nagpadala ay parang may halong parang may halong kakaiba po dahil may nabanggit daw itong nagpadala ng mensahe na wala naman daw siyang karapatan, no? Pero wala naman daw siyang karapatan, pero wag daw magtiwala kay Kalingap Edu. Naku po, ewan ko. Wala akong binabanggit, guys. Wala akong binabanggit kung sino man ito kasi ako man mismo ay hindi ko tinanong sa kausap ko kung sino ito. No? Delikado yan. So, yun lang po yung at yun namang babae na pinadalhan, yung babaeng sponsor na pinadalhan ng mensahe ay hindi ko rin natanong dito sa kausap ko kung nag-reply ba siya or not dito sa nagpadala ng mensahe po. No? Pero isa lang ang sigurado ko, yung babae na sponsor na pinadalhan ng mensahe ay ipinorward niya yung mga message na yon dito sa kakwentuhan ko. Yun ang sigurado ko na nangyari, no? So yan po, kumbaga hayaan na natin, panatiliin na lang natin na to. Huwag po kayong magbabanggit ng pangalan kasi ako mismo wala akong binanggit po, Ang lang dito, medyo natameme ako sa nalaman ko na yon. Bakit kailangang kontrahin ang projects ni Kalingap Edu? Kumbaga siya naman mismo nagsabi na wala naman siyang karapatan, pero bakit parang gusto niyang pigilan? Parang gusto niyang pigilan na nasabi ko gawa ng nasabi niya na huwag magtiwala kay Kalingap Edu. So ano po ibig sabihin nun? Comment down kung ano ibig sabihin nun pagka ganon. So yun guys, and of course, napakarami pang kwento nitong sponsor na to. At nakakagulat kasi madaling araw po siyang tumawag kasi doon sa lugar nila, magkaiba po yung oras dito, So 2:30 in the morning na tumawag siya rito. So yun ang aking chika sa inyo. So yun guys, ang importante dito, wala tayong pinapangalanan po, Ang sigurado ko lang dito is iintayin lang natin yung papadala ni Kalingap Edu na estimate ng kanyang magiging project para sa pabahay, para kay Early, and pagka na-receive nga daw nitong sponsor na ito, ay automatic papadala kagad nila kung magkano man ang budget na ito. At ang nakakatuwa nga dito guys, ay nalaman din ng sponsor na ito na marami pang iba na gustong tumulong din. No, kumbaga hindi rin niya nasabi kung itong mga gustong tumulong na iba ay mga datihan ng tumutulong o kaya bago. Ang nakakatuwa lang is marami sila na gustong tumulong. Kumbaga nakikiramdam lang po sila And yun na nga, at totoo nga yung nasabi ni Kalingap Edu na sa isang live niya dati na hindi naman daw siya talagang humihingi sa mga sponsors, and pinatunayan din yan ng kausap ko, kaya nga po hindi nila alam. Kumbaga, napanood na lang sa vlog ni Kalingap Edu and of course sa ating nagawang reaction, kaya napatawag din siya sa akin. At yun nga, kinuwento na niya kung ano yung plano. Napakaganda po guys, grabe po ito. And nakaka-excite din kasi hindi pala nila pinababayaan itong si Kalingap Edu. Kumbaga ito ay kabaliktaran ng mga kumakalat na ibang chismis. May mga kumakalat dyan, nagpapakalat na nakarba na nga daw si Kalingap Edu. At ang terminology na ginamit nga, alam na alam nitong sponsor na to, nababasa niya yung mga yon, napapanood niya. And ang terminology na ginamit nga niya doon ay fake news daw. Fake news daw yung mga nagsasabi na kinarma na si Kalingap Edu. Nakakatuwa po, Kumbaga,
Ay, nako. Ako mismo na-excite kasi andyan lang sila palagi. At natanong ko, ito nga pala, natanong ko sa kanya guys, no? Kung bakit nakasuporta sila palagi kay Kalingap Edo. At ang sabi niya, actually, sinusuportahan nila si Kalingap Edo kasi gusto nila yung pamamaraan niya ng pagtulong at gusto nila yung mga tinutulungan niya. Kaya hindi nila pinababayaan si Kalingap Edo. Yun po yung eksakto na pagkakabanggit nitong nakausap ko. So, nga pala, bigyan ko kayo ng clue kung sino ito. Ano? Ayan, isang maliit na clue lang ito. Isa rin po siya na civil engineer. Kaya alam na alam niya, kabisado niya pagdating sa construction, yung mga estimate na yan. Actually, napag-usapan din namin yan. Kasi dumaan din ako dati sa ganyang business nung nabubuhay pa yung aking dating asawa po, kasi contractor po yon. Kaya napunta rin kami sa ganyang business. Kaya nag-jive yung aming pagkikwentuhan, yung aming pag-iisip nitong sponsor na ito. Kumbaga, naintindihan ko yung mga sinasabi niya. So, yun lang po guys. Kaunting clue lang po yun kung sino man ito. At ayoko bagitin talaga actually kung sino siya directly. At ang maganda lang naman dito ay siya ay laging nakahandang tumulong at ganun na rin sa isang babaeng dati ng sponsor, no? Nakahanda sila palagi. And marami pa nga daw iba. Actually, marami pa siyang chinismis, guys. Ang dami. Kaya lang hindi ko pwede talagang banggitin yung iba. So, pasensya na. At, naku, gusto ko mga ikwento kasi alam ko, ma-excite din kayo dito. Kaya lang, hindi talaga pwede. Kasi, maraming involved dito eh. Maraming involved. Yun lang ang masasabi ko, guys. So, ayan na. Talaga nga naman. So, guys, I think, yun na. Gusto ko nga sanang i-live to para makipagkwentuhan sa inyo po. So, comment down po kung gusto din ninyo na i-live natin para magkaroon tayo ng kaunting kuro-kuro. So, yan po guys, no? So, hanggang dito na lang guys and gusto ko magpasalamat muli sa inyo. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. And guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka naman pwedeng pindutin nyo na yung subscribe button. And of course, huwag kakalimutan. Ito, napaka-importante po nito guys. Konting tulong sa ating channel na pindutin po yung like button. So yan. So hanggang dito na lang. And of course, magkita-kita tayo sa aking susunod na upload. And huwag kalimutan din mag-comment kung ano ang inyong nasa isipan sa ating napag-usapan na ito. So pansamantala, magpapaalam po muna ako. Ito muli ang inyong lingkod. Bye-bye po muna. Bye.